Sa pinakadulong bahagi ng imperyo, matatagpuan ang isang lupain na laging nababalot ng taglamig. Isang lugar na puno ng panganib at nakakanginig na ginaw. Ito ang Hilaga, at ang nagmamay-ari nito ay isang lalaking kasing lamig at kasing bangis ng mismong lupain ang kasalukuyang Duke si Filio Boli. Bata pa lang siya, dalawang katangian na ang nagmarka sa kanya. Una ay ang kanyang nakakalunod na kagandahan, isang mukhang napakaperpekto. Para bang nililok siya ng mga Diyos na pinalilibutan ng mga pulang-pulang rosas. Pero sa likod ng mga talulot na iyon, may nakatagong mga tinik. Ang pangalawa naman ay ang kanyang kabangisan. Binansagan siyang ang itim na scavenger, at ang kanyang mga pulang mata ay may matatalas na titig. Sa sobrang talim nito, pakiramdam mo ay mananakawan ka ng hininga sa isang tingin lang, pero sa kabila nito, sa kabila ng nakakapangilabot niyang reputasyon, ang gwapo niyang mukha, matalas na panga, at ang pagiging isa sa dalawa lamang na duke sa buong bansa. Siya ang naging pangarap ng bawat dalaga. Walang duda, siya ang numero unong lalaki na gustong mapangasawa ng lahat. Sa loob ng isang gintong palasyo na malayo sa kanyang malamig na teritoryo, umalingaw-ngaw ang boses ng duke malamig at pinal ang bawat salita. Tapos na ang kanilang lakad sa kabisera, kaya inutusan na niya ang kanyang tauhan na maghanda na para sa pagbabalik nila sa Hilaga. Pero bigla siyang nagsabi ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Mag-aampon daw siya ng bata. Natigilan ng tauhan ng duke na si Rupert, at hindi siya makapaniwala sa narinig. Biro ba to? Siguradong nagbibiro lang siya. Tinitigan lang siya ng duke ng walang kaimos-emosyon. Mukha ba siyang taong may oras para sa biro? At dahil sa malamig na desisyong iyon, nagsimula ang lahat. Sa isang tahimik na sulok sa silangan, may nakatayong isang ampunan. Sa loob nito, napakatahimik, maliban na lang sa mahinang langit-ngit ng sopa, isang batang babae na may kulot na buhok at malalaking mata. Nakasandal siya sa kanyang tagapangalaga, habang nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Biglang may kamay na lumapit sa kanya. Napaurong siya nang malukuban siya ng isang madilim at nakakatakot na anino. Tumingala siya, at nakita ang isang pares ng malamig na pulang mga mata. Nakatitig ang mga ito sa kanya. Siya iyon, ang Duke. Parang lalabas na ang puso ng bata sa sobrang kaba. Ito ba yung halimaw sa mga panaginip niya? Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang labi, habang pinipigilan ang pag-iyak. Isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan. Sobrang lakas at puno ng takot, na tila ba nayayanig pati ang sahig. Ang Duke, na siyang dahilan ng takot na ito, ay napabuntong hininga na lang sa inis, sabay takip ng kamay sa kanyang mukha. Nagkandara pa ang mga tauhan ng ampunan, namumutla sa taranta habang umaalingaw-ngaw ang tili ng bata. Habang nakaupo sa isang mamahaling upuan, mukhang inip na inip ang Duke. Sa tabi niya, nakatayo si Rupert na mukhang pagod na rin. Tinanong niya kung hanggang kailan pa ba nila itutuloy ang ganitong eksena. Panglimang ampunan na ito na binisita nila. At laging pareho lang ang nangyayari. Hindi napigilan ni Rupert na sabihing nakagawa na sila ng bagong record. Lahat ng batang nakaharap nila ay napapahagulgol sa sandaling makita nila ang Duke. Grabe, ang tindi. Hindi mapakali ang isip ni Rupert. Bakit ang isang lalaking halatang kinatatakutan ng mga bata ay biglang gugustuhing mag-ampon ng isa sa kanila? Napatingin sa malayo ang Duke, muling nagbalik sa kanyang isipan ang usapan nila kamakailan ng kaibigan niyang si Count Ren. Tuwang-tuwa ang Count habang ipinagmamalaki ang kanyang anak. Sinabi raw ng bata ang salitang, Daddy, sa unang pagkakataon. Ang dalisay at wagas na ligaya sa mukha ng Count ay isang bagay na hindi kayang unawain ng Duke. Biniro pa nga siya ng kanyang kaibigan. Tinanong siya nito kung kailan niya balak magpakasal, kung saan diretsahang sumagot ang duke ng, mamatay ka na. Pero tinawanan lang siya ng Count. Hindi ito natinag sa kanyang malamig na pakikitungo, at ipinilit na kapag nagkaroon ka na ng isang cute na anak, magbabago ang buhay mo habang buhay. Ikinuwento niya ang pagiging ama bilang isang napakagandang bagay, habang ang kanyang mga mata ay puno ng init na hindi pa kailanman naranasan ng Duke. Naalala niya ang imahe ng maliit na kamay ng sanggol habang nakahawak sa daliri ng kanyang kaibigan at ang tapat na hiling ng Count para sa kanya. Balik sa kasalukuyan, naputol ang iniisip ng Duke. Kinumpirma ni Rupert na nakilala na nila ang lahat ng 18 bata. Nagbuntong hininga ang Duke dahil sa kawalan ng interes at tumayo na siya para umalis. Naglakad siya palabas ng pinto nang hindi man lang lumingon sa likod. Nakahinga ng maluwag si Rupert nang hindi niya namamalayan. Sa ngalan ng langit, ang lalaking ito ang numero unong groom sa buong imperyo. Bakit ba hindi na lang siya magpakasal imbes na gawin ang nakakalokong paghahanap na ito? Habang naglalakad sila sa bakuran, nagmamadaling lumabas ang dekano. Baka sa mukha nito ang isang pilit na ngiti para magpalakas. Yumukod siya ng mababa, at humihingi ng paumanhin, dahil hindi raw niya napaglingkuran ng maayos ang Duke. Sumagot ang Duke ng walang kaemosyon-emosyon, sinabing magaganda ang mga bata at isang swerte ang makita ang dekano. Napatawa na lang si Rupert sa loob-loob niya. Halatang-halata na nagpapalakas lang ang lalaki para makakuha ng donasyon para sa luma at sirang gusali. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Rupert ang lahat. Malinaw na wala kahit isang kusing na ginagastos ang dekano para sa pag-aayos ng lugar.
At nang paalis na sila sa nakakadismayang lugar na iyon, isang matinis na sigaw ng Nia ang bumasag sa katahimikan. Isang maliit at madungis na batang babae ang kinakaladkad ng dekano. Paos na ang boses niya habang sumisigaw na bitawan siya nito. Sa tindi ng kanyang galit, Big. Tinapakan niya ng malakas ang kamay ng lalaki, sabay mabilis na lumayo at patapilok na tumakbo palapit sa grupo ng Duke. Huminto siya habang nanginginig ang maliit niyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Itinanim niya ang kanyang mga paa sa maduming lupa at tumingala sa matatangkad na tauhan ng Duke. Nag-aapoy sa panlalaban ang kanyang mga mata habang sumisigaw ng, Hoy, mister. Napasinghap si Rupert. Hindi umiiyak ang bata at ang kanyang buhok at mga mata. Kasing dilim ito ng kulay ng mga mata ng Duke. Ang pagkakahawig nila ay talagang nakakapangilabot. Nataranta ang Dean at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Sinubukan niyang hablutin ang bata pero mabilis na hinarangan ni Rupert ang kanyang daan. Mababa at mapanganib ang boses ng Duke. Binigyang diin niya na wala ang batang ito sa listahang ibinigay sa kanya. Ang ekspresyon naman ni Rupert ay naging kasing lamig ng yelo. Ipinaalala niya sa Dean na naging malinaw ang gusto ng Duke na kailangang makita niya ang bawat bata roon. Isang malaking pagkakamali ang hindi sumunod sa Duke. Agad na lumuhod ang Dean at nagmakaawa sila para mapatawad pero hindi sila pinansin ng Duke. Ang buong atensyon niya ay nakatuon lang sa maliit at palabang bata sa harap niya. Nakakagulat ang lambot ng boses niya nung tinanong niya ang pangalan nito. Diretso siyang tiningnan ng bata, taas noo at walang bakas ng takot. Sinabi niyang wala siyang pangalan. Nia ang tawag sa kanya ng mga matatanda, pag-amin niya, pero sawang-sawa na siya sa pangalang yon. Bahagyang ngumisi ang Duke, isang ngiting halos hindi mo mapapansin. Kumislap ang kanyang mga pulang mata sa isang mapanganib na paraan habang tinatawag niyang mapangahas ang bata. Yumuko siya ng kaunti, at ang bigat ng kanyang presensya ay tila sumasakal sa paligid habang tinatanong nito kung alam ba ng bata kung kaninong daan ang hinaharangan niya ngayon. Bumigat ang tensyon sa hangin. Sinabi niya sa bata na hindi katakataka kung ipabitay siya agad-agad dahil sa ganoong uri ng kawalang galang. Humakbang siya ng dahan-dahan palapit pero imbes na takot, isang matinding paninindigan at tapang ang nakita niya sa mga mata nito. Napakalakas ng loob mo, bulong niya, habang unti-unting nawawala ang pagbabanta sa kanyang boses. Sumang-ayon siya rito na ang pangalang Nia ay hindi talaga bagay sa kanya. Tumigil siya sandali at tinitigan ang bata ng matagal. Pagkatapos ay binitawan niya ang mga salitang babago sa buhay nito habang buhay. Leonia, sabi niya, habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses na puno ng autoridad. Leonia Boriotti, ang bago niyang pangalan, ang bago niyang pamilya. Iyon na ang pangalan niya mula ngayon. Nanigas ang bata sa kinatatayuan at tila hindi pa kayang iproseso ng utak niya ang lahat ng nangyayari. Bago pa man siya makakilos, bigla siyang binuhat ng Duke, dahil sa biglaang paggalaw na iyon, nagpanik ang bata. Nagsimula siyang manipa at pumalag sa mahigpit na pagkakahawak nito. Nalaglag ang panga ni Rupert sa nakita, mahal na Duke. Nauutal niyang sabi, habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Mukhang naaliw naman ang Duke sa mabangis na batang karga-karga niya. Isang totoong ngisi ang gumuhit sa labi niya, habang sinasabing mas masaya pala ito kaysa sa inaasahan niya. Anong nangyayari? Sigaw ng isip ni Rupert. Nalitong-lito na sa kakaibang inasal ng kanyang Panginoon. Nakatulala lang siya habang formal na kinikilala ng Duke ang bago niyang anak na si Leonia Boriotti, ang pinakabagong kuting sa pamilya ng mga umaungal na leon. Kalaunan sa loob ng karwahe, naalala ng Duke ang kaibigan niyang si Count Ren, na walang tigil sa pagyayabang tungkol sa anak nito. Naalala rin niya ang paglalakad sa kabisera kung saan nakakakita siya ng masasayang pamilya kahit saan. Lahat sila ay mukhang kontento sa buhay. Sa unang pagkakataon, napaisip siya kung ang pagiging ama nga ba talaga ang susi sa kaligayahan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang isang maliit at mapagdudulang boses. Masama ang tingin sa kanya ni Leonia, habang nakahalukip-kip ang mga braso nito. Kaya niyo ba ako inampon? Tanong ng bata. Sumagot lang ang Duke ng isang tipid na oo. Pero hindi siya nakontento. Karaniwang nag-aampon ang mga tao dahil hindi sila magkaanak, o baka dahil nakakita sila ng batang kamukha ng anak ng kaibigan nila. Pero walang tumutugma sa mga rason na yan para sa malamig at nakakatakot na lalaking ito. Hinding-hindi siya nakontento sa sagot nito. Mister, tanga ba kayo? Ang bigla niyang naisambit. Tinaasan lang niya ito ng kilay, at sumagot na mukhang limitado lang ang alam na salita ng bago niyang anak. Hindi ba't gusto mo rin ito? Hindi ba iyon ang dahilan kaya mo hinarangan ang daan ko? Saglit na nanahimik si Leonia bago inamin na tama ang Duke. Ito na ang pagkakataon niyang makatakas. Ang tanging desperadong sugal niya para makaalis sa nakapandidiring ampunan na iyon. Hinarangan niya ang daan nito dahil lang sa isang biglaang udyok, isang huling subok, na hindi niya akalaing magtatagumpay pala talaga. Naalala niya ang mga mapang-uyam na mukha ng mga tauhan doon, at lalong tumibay ang kanyang loob. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng Duke at sinabing may hiling siya. Mahina ang kanyang boses pero buo habang ibinubunyag ang pagnanakaw ng pondo ng mga guro sa ampunan.
Hindi nagbago ang ekspresyon ng Duke, inasahan na niya yon. Nabasag ang boses ni Leonia dahil sa tindi ng emosyon. Hindi lang pera ang ninakaw nila. Inabuso nila ang mga bata, at ang mas malala pa, nakikipag-usap sila sa mga bugaw. Nanliit ang mga mata ng Duke sa panganib. Alam ba talaga ng batang ito kung ano ang bugaw? Siyempre, alam niya. Sila yung mga taong nagbebenta ng iba sa mga bahay aliwan. Isang alaala ng kanyang kaibigan, isang masiyahin at nakangiting batang babae, ang biglang pumasok sa isip niya. Balak nilang ibenta ang isa sa mga batang babae susunod. Nagmakaawa ang mga mata niya sa kanya, hinihiling na parusahan silang lahat, lahat sila. Well, halos lahat pala. Maliban lang kay Miss Connie, ang tanging tao na nagpakita sa kanila ng kabutihan. Sa gulat niya, kilalang-kilala ng Duke kung sino ang tinutukoy niya, inilarawan pa ang babaeng may kayumangging buhok at may baling daliri. Nanlaki ang mga mata ni Leonia. Paano niya nalaman? Napansin niya na ang bata lang pala ang tanging nag-aalaga sa ibang mga bata. Pagkatapos, tinanong niya ang tungkol sa dekano. Kinumpirma ni Leonia na binubugbog sila nito kapag lasing ito at itinuro ng Duke ang isang malalang pasa sa braso ng bata. Umiling ang bata at sinabing galing iyon sa ibang guro. Ang mga pasa raw mula sa dekano ay nasa likod niya. Tiningnan niya ang Duke, ang kanyang mga mata ay may nakakapangilabot na pakiusap. Sige, parusahan mo siya. Ang boses ng Duke ay nakakatakot sa sobrang kalmado. Paano ko siya papatayin? Walang pag-aalinlangang sinalubong ng bata ang kanyang tingin at sumagot, hindi, itorture mo siya hanggang sa magmakaawa siyang mamatay na agad. Sakto namang sumulpot si Rupert sa pinto ng karwahe. Tiningnan ng Duke ang kanyang tauhan, may malamig na utos sa kanyang mga mata. Kailangang maiwan ni Rupert. Ang ampunan, sabi ng Duke sa boses na puno ng pagbabanta, ay masyadong madumi. Inutusan si Rupert na maglinis. Linisin mo itong mabuti, utos ng Duke, at huwag kang magtitira kahit isang alikabok. Mabigat ang tensyon sa hangin dahil sa bantang iyon, pero si Leonia, tuwang-tuwa pa at parang nag-cheer pa sa kanya. Napanganga na lang ang Duke at si Rupert sa masigla pero nakakatakot na tapang ng batang ito. Habang naglalakad pabalik si Rupert at ang kanyang mga tauhan sa ampunan, masayang kumakaway si Leonia mula sa bintana ng karwahe. Isa sa mga tauhan ang tumingin kay Rupert na litong-lito. Sigurado ba siyang hindi anak sa labas ng Duke ang batang ito? Kamukhang-kamukha niya ang Duke sa ugali. Kinakabahang kinagat ni Rupert ang kanyang daliri. Tuloy-tuloy ang tunog ng gulong ng karwahe sa kalsada. Sa loob ng marangyang karwahe, pakiramdam ni Leonia ay sobrang liit niya, isang madungis na nilalang na nilamon ng malalambot na upuang velvet. Nangangatog siya, ang maliliit at nakapaang mga paa ay itinago sa ilalim ng kanyang manipis at punit-punit na damit. Sa tabi niya ay nakaupo ang mismong halimaw ang bago niyang ama. Ang presensya ng Duke ay parang mabigat na pasan at nakakamatay na katahimikan. Hindi ko siya kayang tingnan. Kapag hindi ko siya tiningnan, baka makalimutan niyang nandito ako. Nagmamadali niyang hinila ang manipis na kumot para takpan ang kanyang buong ulo. Nagtago siya sa dilim na parang isang takot na kuneho. Isang mahinang pananggalaban sa nakakatakot na lalaking kayang tumapos sa buhay niya sa isang iglap. Hindi gumagalaw ang Duke, parang isang estatwang gawa sa anino at yelo, pero ramdam ng bata ang talim ng kanyang titig kahit may nakaharang na tela. Ano kaya ang iniisip nito? Didiri kaya siya sa madungis na batang napilitan siyang iuwi sa bahay nila? Biglang huminto ang karwahe, dahilan para mapasubsob ang bata. Halos lumabas ang puso niya sa kaba. Ito na ba iyon? Isang malakas na katok sa bintana ang bumasag sa katahimikan. Isang babaeng may pilak na buhok ang sumilip, na tila nag-aalala ang mukha. Humingi siya ng paumanhin sa Duke, at ipinaliwanag na mo. Sumilip si Leonia mula sa kanyang pinagtataguan, pinag-uusapan nila siya na parang wala man lang siya doon. Biglang bumalik ang dati niyang tapang. Tinapon niya ang kumot at sumigaw na maayos lang siya, at dapat na silang umalis na. Lumingon ang Duke, at may kakaibang kislap sa kanyang madidilim na mata na hindi mo mawari. May bahid din ng tipid na ngisi sa kanyang mga labi. Napansin niya na nanginginig ang bata kahit papilit nitong nilalakasan ang kanyang boses. Naghahalo ang tindi ng hiya at galit sa loob ng kanyang dibdib. Sa tindi ng inis, nagpout siya at agad na nagtalukbong ulit ng kumot dahil ayaw niyang ipakita na natatakot siya. Ang tinuluyan nilang ay tila isang mainit at komportableng kanlungan sa gitna ng madilim na gubat, isang maliit na liwanag sa kanyang mundong puno ng anino. Matagal na tumitig ang Duke sa labas ng bintana, kung saan litaw na litaw ang kanyang matikas na hitsura sa ilalim ng dapit hapon. Sa wakas, nagsalita na rin siya. Dahil sa tingin niya ay maayos naman ang lugar na iyon para makapagpahinga si Leonia, humarap siya sa Knight na may pilak na buhok at nagbigay ng mabilis at malamig na utos. Kapag bumalik na ang lakas ni Leonia, aalis na sila agad. Habang yumuyukod ang Knight bilang pagsunod, iniabot ng Duke ang kaniyang kamay sa bata. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat at napalitan ng matinding takot. Biglang bumalik sa kaniyang isipan ang mga alaala ng pananakit at hapdi na kaniyang dinanas noon. Napasinghap siya ng malakas at marahas na napaatras dahil sa takot. Nanlaki ang mga mata ng Knight sa gulat, pero
Hindi tumuloy ang inaasahan niyang suntok. Sa halip, sa isang iglap na halos hindi niya namalayan, bigla siyang binuhat pataas at binalot ng malaking kapa ng duke. Kumakabog ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Noong sandaling iyon, sigurado siyang mamatay na siya. Nagtubig ang kanyang mga mata nang magsimulang mawala ang matinding takot, habang nanginginig pa rin siya sa mga braso nito. Tumingala siya sa itinuturing nilang halimaw. Pabulong at puno ng pagtataka ang kanyang tinig habang binabanggit ang bilis ng kilos nito. Napatingin na lang din ang knight sa kanya. Tulala at hindi makapaniwala ang knight. Kumilos ang duke ng Leonia nang hindi nag-iisip, isang lit. Maikli lang ang kanyang mga sumunod na salita, pero para iyon sa ikabubuti ng bata. Dalhin siya sa mainit na lugar at hanapan siya ng makakain. Pagkatapos noon, hinarap niya ang mga may-ari ng inn at iniwan si Leonia sa pangangalaga ng knight, nakakagulat dahil napakalambot at mapagmahal ng mga bisig ng babaeng ito. Ngumiti siya ng bahagya at nagpakilalang siya si Melise. Noong nalaman ni Leonia na isa siyang knight, kumislap ang kaniyang mga mata sa sobrang paghanga. Namula ang mga pisngi ng kabalyero. Hindi niya mapigilang maisip kung gaano talaga kakyut ang batang ito. Pero ang init ng sandaling iyon ay biglang naglaho sa loob ng mausok na paliguan. Nilinis ni Melissa ang dumi mula sa maliit na katawan ni Leonia. Doon na niya ito nakita. Ang mga nakapanghihilakbot na malalalim na pilat at mga lumang sugat na nagpapakita ng isang hindi mapapatawad na kalupitan. Puno ng mga pasang kulay ube ang likod ng bata, isang patunay ng hindi mailalarawang kalupitan. Napakawalang bahala kung magkwento si Leonia tungkol sa sakit na nararamdaman niya kaya naman. Durog na durog ang puso ni Melise. Sabi ng bata, nagigising daw siya lagi dahil mahapdi ang mga pasa niya. Gusto lang daw niyang gumaling na ang mga ito agad-agad. Pinilit ni Melise na huwag manginig ang kanyang boses, habang sinasabihan ng bata na huwag mag-alala. Ang kaunting pahinga at masustansyang pagkain ay kayang magpagaling ng kahit ano sa edad niya. Nangako siya rito ng isang maayos at matiwasay na buhay. Dahan-dahan niyang sinimulang hugasan ang nagkabuhol-buhol na buhok ni Leonia, habang ikinukwento ang tungkol sa sarili niyang nakababatang kapatid na laging nasasabak sa gulo. Isa itong simpleng kwento, isang marupok na tulay ng normal na buhay na binuo sa gitna ng malalim na bangin ng pait. Maya-maya, isang bagong taong Leonia ang humarap sa kanila. Malinis na siya, suot ang isang magandang asul na bestida na may matingkad na pulang laso sa buhok, amoy sabon at bulaklak na siya ngayon. Umikot-ikot pa siya ng bahagya para ipakita ang sarili ng may mapagmataas na ngiti, pero ang unang sinabi ng duke ay parang isang buhos ng napakalamig na tubig. Pangit ka pa rin. Napasinghap si Melissa sa galit habang nalukot ang mukha ni Leonia at biglang sinipa ng malakas ang binti ng duke. Agad na ipinagtanggol ni Melissa ang bata at ipinaalala sa duke na gusto man niya o hindi, anak na niya ang batang ito ngayon. Tahimik lang na nakatingin ang ibang mga katulong dahil sa gulat. Mukhang nabigla ang duke. Ang konsepto ng pagpapalaki ng bata ay halatang bago at nakakapanibago para sa kanya. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, mahimbing na nakatulog si Leonia, isang maliit na anyong nakabalot sa makapal na kumot. Sa kabilang silid, ibinigay ni Melisse ang kanyang ulat sa duke. Inilarawan niya ang lahat ng pang-aabuso, ang pagkagutom, at ang tindi ng kalupitang dinanas ng maliit na bata. Tahimik lang na nakikinig ang duke, habang ang kanyang mukha ay nagiging seryoso at tila may panganib na nagbabadyang sumabog. Sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay isang mahina at nakakapangilabot na bulong habang ipinatatawag niya si Dame Leviath. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding galit. Sino mang nangahas na humawak sa mga bata sa ampunan ay kakaladkarin patungo sa piitan. Siya mismo ang magpapahirap sa kanila, isang tahimik at nakapanginilabot na pangako ng paghihiganti ang namayani sa paligid. Kinaumagahan, napakaganda ni Leonia sa kanyang bagong makapal na panlamig habang masayang umiikot-ikot, ngayon lang siya nakasuot ng ganoon kagandang damit sa buong buhay niya. Todo asikaso sa kanya si Melis, na nakangiting sinasabi kung gaano ito kabagay sa kanya. At muli, pinili ng duke ang sandaling iyon para sabihin, ngayon, mukha ka ng tao. Padyak pa ang nagreklamo si Leonia, na namumula ang mukha sa inis. Tao na ako noon pa. Bulyaw niya. Pinilit pa niyang dapat matutong pumuri ang duke ng maayos sa kapwa. Malamig namang sumagot ang duke na hindi siya sanay sa pagbibigay ng papuri, at hindi rin siya sanay sa salitang tatay. Dinagdag pa niya habang tinitingnan ang payat nitong katawan na kung gusto nito ng papuri, dapat muna siyang magkalaman at tumaba-taba. Noong umalis si Melisse para tignan ang karwahe, napansin ng mga kasamahan niyang knight ang kanyang nag-aalalang mukha. Nagbubulungan sila, nalilito kung bakit tila naging malambot ang pakikitungo ng duke sa bata na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Nalaglag ang mga panga nila nang lumabas ang duke mula sa tinutuluyan nila, karga-karga ang nakabalot na si Leonia sa kanyang mga bisig. Nilagpasan niya lang sila ng walang kaimik-imik, habang kumakaway ng maliit si Leonia sa kanyang balikat, na nag-iwan sa mga knight na tulala. Pagbalik sa bago at mas malaking karwahe, tuwang-tuwa si Leonia sa excitement,
pero biglang bumaliktad ang sikmura niya dahil sa takbo nito. Paano kung sumuka ako? Pag-aalala niya. Ang duke, na hindi man lang tumitingin mula sa kanyang mga papeles, ay sumagot ng isang walang kwentang salita, suka. Nagpanik ang bata, napakamahal ng karwaheng ito kaya sayang naman kung madudumihan. Tiningnan din siya sa wakas ng duke, na may bakas ng inis sa kanyang mga mata. Bakit ba siya nag-aalala doon? Isa na siyang buleoti ngayon. Bale wala lang ang magtapon ng isang karwahe. Sa isang iglap lang, kaya nilang bumili ng panibago. Napanganga si Leonia, ang ganitong yaman ay hindi niya kailanman akalain. Habang muli siyang nasusuka, may naisip siya at kumislap ang kanyang mga mata. Mister, ang astig mo, sabi niya. Ang pera talaga. Ang pinakamahalaga sa lahat. Umirap lang ang duke. Agad namang nilinaw ng bata na masakit sumuka at dapat talagang magsikap ang mga tao na yumaman. Bahagyang natawa ang duke ng walang kaemo-emosyon at sinabing puro lang siya salita, pero sinagot siya ni Leonia ng may matinding katwiran. Yan lang ang sinasabi ng mga mahihirap para kunwari ay mas mabuti silang tao. Natahimik ang buong karwahe. Tinitigan niya ang maliit na batang nagsasalita na parang isang matandang punong-puno ng karanasan. Isang kakaibang kislap ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga mata. Matalino siya, sa isip niya, habang unti-unting ngumingiti nang makita ni Leonia si Melisse sa labas. Masaya niyang tinawag ang pangalan nito at humarap sa duke. Gusto ko siya, deklara niya. Knight siya, eh. Isang knight, ang salitang iyon ay umalingaunggaw sa isip ng duke. Naisip niyang kailangan na ni Leonia ng mga taong magtatanggol sa kanya ngayon. Nagsimula siyang mag-isip ng mga kandidato para sa personal na gugwardiya, punong katulong, at guro sa kagandahang asal. Isang plano ang nabubuo sa isip niya. Bigla, ang mundo sa labas ng bintana ay nagmistulang isang nakakahilong halo-halong kulay. Napasigaw si Leonia habang hawak ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo na tila bumabaliktad ang mundo. Napakababa naman ng resistensya nito, bulong ng Duke sa Baitesk. Ano yun? Dumaing siya, litong-lito sa nangyari. Ipinaliwanag ng Duke na isa itong gate, isang uri ng lagusan para sa mabilisang paglalakbay. Madalas talagang nahihilo ang mga bago pa lang dito. Habang nakasandal sa dibdib ng Duke, dumaing ang bata na mamamatay na siya. Dry na sumagot ang Duke na wala pa siyang nakitang namatay dahil lang sa gate. May namamatay ba sa konting hilo sa biyahe? Noong luminaw na ang paligid, ibang-iba na ang itsura nito. Napapalibutan sila ng malinis na puting niebe at mga delikadong puting lirio. Mahigpit siyang nakayakap sa bata. Sa isang sandali, napakaganda at napakatahimik ng paligid, pero mabilis ding lumipas ang sandaling iyon. Huwag mo akong tapikin dain niya, habang ibinabaon ang mukha sa balahibong kwelyo nito. Parang masusuka ako. Tapos, sa lakas ng loob ng isang bata, nagtanong siya, pwede bang sa damit mo na lang ako sumuka? Tumingin ito sa kanya. Sa tuktok ng ulo ng bata, may kakaibang lambot sa mga mata ng lalaki, dahan-dahang humawak ang kamay niya sa buhok nito. Ang pangit mo pa rin, bulong niya, sa boses na mas malambot kaysa sa narinig niya dati. At kahit papaano, naramdaman ng bata. Ito na ang pinakamalapit sa salitang mahal kita na maririnig niya mula sa lalaki. Doon sa napakalamig na hilaga, may isang pangalan na kinatatakutan ng lahat. Wagas na katapatan at matinding takot. Ang Glastigo Order ng mga kabalyero, maraming taon na silang nagsisilbi kay Duke Vorioti. Isang lalaking kasing lamig at kasing bagsik ng lupain na pinamumunuan niya. Kilala siya bilang ang itim na halimaw. Isang anino ng bakal at lagim, isang lalaki na ang mga kamay ay puno ng dugo ng kanyang mga kaaway. Pero ang lalaking kaharap nila ngayon, sino na ito? Ang Duke, ang kanilang walang awang commander, ay kargadong-karga ang isang maliit na bata. Ang mukha niya ay puno ng hindi inaasahang lambot habang nakatingin sa bata. Nagkatinginan ang mga kabalyero, halatang naguguluhan. Maganda ang eksenang ito, oo, pero nakakatakot din. Ano na ang nangyari sa kanilang duke? Bumulong ang isang kabalyero sa kasama niya na maghanda na sa pag-alis sa oras na bumuti ang pakiramdam ng munting binibini. Kailangan nilang lumayo sa kung anong kakaibang mahika ito. Nagsimula na ang paglalakbay pabalik sa mansyon ng Vorioti. Bumabaybay sila sa gitna ng masukal at manyebeng kabundukan. Sa loob ng karwahe, sumilip sa labas si Leonia. Mula sa mainit na balahibo ng coat ng kanyang ama, nakasiksik ang maliit niyang katawan dito. Umandar na ang karwahe sa daan. Pumasok sila sa isang bayan na balot ng puting niebe. Maraming tao ang abala, at makikita ang usok sa kanilang paghinga dahil sa lamig. Nanlaki ang mga mata ni Leonia, kumikinang sa sobrang pagkamangha. Idinikit niya ang kanyang mukha sa bintana. Nag-iwan ng bakas ang maliliit niyang kamay sa malamig na salamin. Ang galing naman, tili niya, punong-puno ng tuwa ang boses. Tila nagpainit iyon sa buong karwahe. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong kabuhay na lugar. Napakasigla. Ang boses ng kanyang ama, mahinahon at seryoso, ay bumasag sa kanyang katuwaan at nagsabing maliit pa ito. Kung ikukumpara sa kapital. Pero mabilis na umiling si Leonia. Hindi pa naman siya nakakapunta sa kapital.
Kaya para sa kanya, ito na ang pinakamagandang lugar sa mundo. Niebe, napakaraming magandang puting niebe. Balot nito ang teritoryo ng Vorioti hanggang sa magtagsibol, nagtanong ang bata kung talagang malamig doon. Simple lang ang sagot ng bago niyang ama, ayos lang daw kapag nasanay na, gusto niya ang lamig. Maya-maya, lumitaw na sa harap nila ang maringal na tarangkahan ng mansyon ng Vorioti, patunay ng kapangyarihan at yaman. Ang buong mansyon ay tila isang palasyo ng taglamig, kumikinang sa ilalim ng araw. Sa loob, abalang-abala ang mga tauhan. Pabalik-balik sila na may halong kaba at pananabik. Umalingaunggaw ang boses ng mayordomo. Ipinahayag na parating na ang Duke, at dapat maghanda ang lahat. Nakapila sila ng maayos. Ang kanilang mga kilos ay seryoso at plansado. Isang tahimik na hukbo na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang commander. Isang babaeng may matatalim na mata at mas matalim na ugali ang nanonood mula sa bintana habang humihinto ang karwahe. Sa malaking pasukan, habang bumubukas ang pinto, inanunsyo niya ang pagdating nito, "Mahal na Duke, narito na po kayo." Pero nang lumingon siya, nawala ang pagkapropesyonal niya. "Ano ito?" Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Lumabas sa karwahe ang Duke, at karga-karga niya ang isang maliit na batang babae. Nakasuot ang bata ng makapal na asul na coat, nakatingala sa dambuhalang mansyon habang nakanganga. Ang laki ng bahay. Ah! Singhap ni Leonia, ang boses niya ay parang isang maliit na tili sa gitna ng malawak na bakuran. Mahigpit siyang hawak ng Duke, hindi mabasa ang mukha nito habang hinaharap ang mga tauhan, yumukod ang lahat. "Maligayang pagbabalik, mahal na Duke." Pero ang mga mata nila ay nakatitig ng palihim sa batang karga niya. Kumawag-kawag si Leonia, nararamdaman ang dami ng mga matang nakatingin sa kanya, sobrang nakakailang ito. Siguro naramdaman ng Duke ang pagkailang ng bata kaya inayos niya ang pagkarga rito. Sa isang malambot pero seryosong boses. Tumingala sa kanya si Leonia at sinabing hindi na siya nahihilo. Ang sagot lang ng lalaki ay, "Alam ko." Hinila ng bata ang kwelyo nito, kasabay ng pagkalam ng kanyang bituka. "Mister." Simula niya, na ikinagulat ng lahat. "Ano?" Nagulat ang mga tauhan. Pero dedma lang si Leonia. "Gutom na ko," deklara niya habang kinukuha. Manghang-mangha siya sa mga maringal na painting at matatayog na haligi ng palasyo. Bigla namang nahagip ng kanyang mga mata ang isang batang lalaki na may gintong buhok na nakatingin sa kanila mula sa balkonahe sa itaas. Kuminang ang kanyang mga mata sa pagkapilyo. Bumulong siya sa Duke pero sadyang pinalakas ang boses para marinig ng mga katulong at nagtanong kung ang mga kwento ng patayan na ibinabahagi nito sa kanya ay ganito ba lagi ang itsura. Natigilan ang mga katulong at namutla ang kanilang mga mukha. Mga kwento ng patayan. Hindi napigilan ng isang katulong ang sumulyap, nanlalaki ang mga mata sa matinding takot. Hindi man lang nagbago ang reaksyon ng Duke habang tinatanong niya kung paano nalaman ng bata ang tungkol doon. Naglakbay ang imahinasyon ni Leonia. "Talaga po?" Bulalas niya. "May namatay po ba rito? Nandito ba sa atin ang pumatay?" Lumapit siya na tila may ibinubulong na sikreto. "May kulungan po ba sa silong? Gusto niyong makita? O, pagpapahirap? Ay, wait. Ayaw ko po pala sa mga lugar na may ipis at insekto." Mukhang hihimatayin na ang mga tauhan sa mansyon. Humakbang pasulong ang punong katiwala na si Kara, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Sinabi niya sa Duke na malamang ay pagod na ito sa biyahe, at kinilala naman ng Duke na naging maayos ang pag-aalaga nito sa mansyon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang nakakagulat na utos. Inutusan niya si Kara, ang punong katiwala, na tawagin ang mga taga-disenyo ng damit at mga bihasang manggagawa. Nagulat si Kara, at nagtanong kung bakit niya ipapatawag ang mga taong iyon kahit pa baka ikagalit ito ng Duke. Malamig at simple lang ang naging tugon nito. Habang tinitingnan ang marangyang mansyon, nagtanong ang Duke kung mayroon bang magandang lugar sa bahay na ito para sa bata. Napatingin si Kara. Sa maliit na batang babae na karga-karga nito. Ang bata na si Leonia, nang maramdaman ang titig ng babae, ay magalang na bumati ng hello, bagamat medyo pabulong dahil sa suot niyang balabal. Ipakikilala na sana niya ang sarili bilang Leonia, pero pinutol siya ng Duke. "Hindi," mariin nitong sabi. Hindi na raw iyon ang pangalan niya. Binigyan niya ang bata ng pangalan na mas mahaba ng kaunti. Nakalimutan na ba niya agad? Malamig niyang itinanong kung balak ba niyang ipakilala ang sarili. Gamit lang ang kanyang unang pangalan mula ngayon. Biglang namula ang mga pisngi ni Leonia. Huminga siya ng malalim, nag-unat ng dibdib, at nagdeklara ng may buong pagmamalaki na tanging isang bata lang ang makakagawa. "Ang pangalan ko po ay Leonia Vorioti." May dumaang kislap ng kasiyahan at pagmamalaki sa mukha ng Duke. Mabilis din itong nawala, pero kitang-kita na naroon iyon. Si Leonia naman ay hiyang-hiya sa sariling katapangan, kaya itinakip niya ang kanyang mga kamay sa mukha. Pinanood ni Kara at ng iba pang mga katulong ang palitang ito at talagang naguguluhan sila. Sa isang banda ay napakagandang tanawin ito, pero hindi nila lubos na maintindihan ang mga nangyayari. Maya-maya sa opisina ng Duke, mabigat ang tensyon sa paligid.
Sa wakas ay bumasag sa katahimikan si Kara, matalim ang boses sa hindi pagsang-ayon. Ano po ang iniisip nyo? Ang ampunin siya sa ganoong kadahilanan. Tinawag niyang iresponsable ang ginawa ng Duke at itinanong kung naisip ba nito ang nararamdaman ng bata. Tumalikod ang Duke, nakatingin sa labas sa tanawing puno ng nyebe, habang mabilis na nagbalik sa kanyang isip ang masayang mukha ni Leonia sa gitna ng yelo. Tila umaalingaw-ngaw ang tawa nito sa tahimik na silid. Hinarap niya sa wakas si Kara nang magkakrus ang mga braso. Nagpatuloy si Kara, matatag ang boses. Ang bata ay hindi alagang hayop, giit niya. Dahil sa ginawa ng Duke, mukhang tinatrato lang niya ang bata na parang isang pusang inampon. Kumislap ang mga mata ng Duke ng isang mapanganib na liwanag. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam iyan? Bulyaw niya sa isang mababang ungol. Ang bigat ng presyon sa silid ay halos nakakalunod. Kahit si Kara na ilang taon nang nagsisilbi sa kanya, ay nakaramdam ng panginginig sa takot. Sinubukan ng isa sa kanyang mga tauhan na pakalmahin ang sitwasyon, pero pinatigil siya ng Duke. Binalaan na huwag siyang uulitin sa kanyang sasabihin. Agad namang binanggit ng tauhan ang pangunahing problema, ang itim na buhok ng bata. Tanging ang mga nasa pamilyang Vorioti lang ang may ganoong kulay ng buhok. Kapag may isang batang biglang inampon ng pamilya na may itim na buhok, tiyak nakakalat ang tsismis na parang apoy. Ibubulong nila na siya ay isang anak sa labas, isang dunggis sa kanilang malinis na pangalan. Pero hindi natinag ang Duke. Simple lang ang una niyang utos. Siguraduhin ninyong lumusog at tumaba siya, at pagkatapos ay sinabi niyang huwag na siyang tanungin ng tanungin tungkol sa kung ano-ano. Sa sobrang inis, tinanong ni Kara kung ano ba talaga ang balak niyang gawin. Simple pero nakakapangilabot ang sagot nito. Anong ibig mong sabihin? Palalakahin ko siya. Desidido na ako roon. Mula sa kanyang bintana, pinanood niya si Leonia na naglalaro sa labas kasama ang mga katulong. Sinundan ni Kara ang kanyang tingin at medyo lumambot ang kanyang ekspresyon. Mabuti naman at mukhang nagmamalasakit siya sa bata, sa isip nito, pero may mga praktikal na bagay na dapat asikasuhin. Una, kailangan nilang patahimikin ang mga tsismis tungkol sa pabigla-biglang desisyon ng Duke. Ipinaalam niya rito na nakatawag na siya ng mga mangangalakal para bumili ng mga gamit para sa bata, na ang ibig sabihin ay kumakalat na ang mga sabi-sabi sa buong teritoryo. Tiningnan niya ang Duke, seryoso ang kanyang mukha, at tinanong kung paano nito balak harapin ang mga usap-usapan. Sa labas, abala at sobrang saya ni Leonia, nagtatatakbo sa nyebe habang tumitili sa tuwa, at ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa malamig na hangin. Pinanood siya ng Duke, na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na halos hindi mahalata. Nagtatatakbo na siya na parang sarili niyang bahay ito, bulong nito. Napatingin sa kanya ang mga tagapayo niya, tulala at hindi makapagsalita. Tumalikod siya sa bintana, at muling naging matigas ang kanyang mukha. Sa ngayon, sabi niya, sa boses na wala ng puwang para sa pakikipagtalo. Hayaan lang muna natin sila, pero hindi ito matanggap ng kanyang tauhan, at nagreklamo na baka may mga masasamang salitang sabihin ang mga tao sa likuran ng bata. Itiningal ng Duke ang kanyang kamao. Walang baliw na gustong mamatay ang maglalakas loob na insultuhin siya ng harapan. Pero ang mga bulungan, ang mga titig. Naging kasing lamig ng yelo ang kanyang mga mata, habang isang nakakatakot na pagnanais na pumatay ang bumabalot sa kanya. Papatayin na lang natin sila, saad niya, na parang panahon lang ang pinag-uusapan. Kapag may nakita akong ganoong tao na bumabalot sa kanya, papatayin na lang natin sila, saad niya, na parang panahon lang ang pinag-uusapan. Kapag may nakita akong ganoong tao, bibigyan ko sila ng karangalang madumihan ang espada ko ng dugo nila. Nanigas ang mga tauhan niya, ramdam na ramdam ang panganib sa hangin. Sakto namang may kumatok na kabalyero at pumasok, ibinalitang naghihintay na ang buong pangkat sa lobby. Nanliit ang mga mata ng Duke. Isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa mga labi niya. Mukhang dumating na ang kaniyang mahal na mga panauhin. Punong-puno naman ng masayang daldala ng mansyon. Mula ito sa pinakabago at pinakamaliit na nakatira doon. Si Leonia namumula pa ang mga pisngi dahil sa ginaw ng taglamig ay hindi maawat sa kadadaldal. Tungkol iyon sa naging adventure niya sa nyebe. Kuminang ang kaniyang mga mata na parang nagyayelong hamog habang nakangiti siya ng malapad sa punong kasambahay. Abot hanggang bukong-bukong po ang nyebe. Para kasing hinahawakan nito ang mga paa ko sa bawat hakbang ko. Paliwanag niya ng may hagigik. Lumambot ang puso ng kasambahay, kaya nagpresenta itong pabuhatin ang mga tauhan para gawan siya ng daan. Pero mabilis na umiling si Leonia. Hindi. Gusto niya ang nyebe. Seryoso niyang ipinahayag ang kaniyang malaking plano. Sa paraang bata lang ang makakagawa. Sa susunod daw, gagawa siya ng dambuhalang snowman. Biglang may masarap na amoy ang humalimuyak. Sa paligid. Ang chef, naabot tenga ang ngiti dahil sa pride, ay inilabas ang isang golden brown na focaccia na bagong hango sa oven. Nalaglag ang panga ni Leonia. Wow! Ang special ni chef. Hindi siya nag-atubili, kumuha siya ng malaking kagat kaya naman kumalat ang cheese at sauce.
sa matataba niyang pisngi. Napakasarap talaga. Sobrang linamnam. Tuwang-tuwa siyang pinapanood ng mga kasambahay at ng chef. Masaya silang makita ang kanilang munting senyorita na punong-puno ng sigla. Biglang isang kalmadong boses ang tumawag sa kanyang titulo. Agad na napalingon ang senyorita, kahit puno pa ang bibig. Si Melis pala iyon, ang kaniyang kabalyero. Melise, sigaw niya habang mas lalong nagliwanag ang kaniyang mga mata. Bumaba siya sa upuan at mabilis na tumakbo palapit sa kaniyang kabalyero. Ngumiti ng malumanay si Melise. Tinanong niya kung nag-enjoy ba ito sa pamamasyal. Pero naging seryoso ang boses niya habang hinahawakan ang maliit na kamay ni Leonia. Sabi ni Leonia, wag na raw itong masyadong formal, pero paano naman, hindi raw tama para sa isang senyorita ng tinitingalang pamilyang Borelli, na makipag-usap ng basta-basta lang sa kaniyang mga kabalyero. Pero itinagilid lang ni Leonia ang kaniyang ulo at hinigpitan ang kapit. Pero pinaghirapan niyo po kaya ang maging kabalyero, giit niya, na tila ba napakalalim ng pangunawa para sa isang bata. Karangalan iyon na pinagpaguran ni Melis, at rerespetuhin iyon ni Leonia. Natigilan si Melis, na wala ang kaniyang pagiging formal. Bahagyang namula ang kaniyang mga pisngi habang tinitingnan ang batang nagtatanggol sa kaniyang dangal. Lumuhod siya at itinaas ang kamay ni Leonia sa kaniyang mga labi bilang tanda ng katapatan. Aking senyorita, simula niya, ang boses ay malumanay pero seryoso. Hinahanap po kayo ng Duke. Agad na nawala ang sigla sa mukha ni Leonia. Parang nahulog ang puso niya sa kaniyang sikmura. Naku po. Huwag naman sana ulit. Pakikantahin o pagpapabebehin na naman ba niya ako? Kinilabutan siya sa takot nang maisip iyon. Nang makita ang takot sa mga mata ng bata, mabilis na ngumiti si Melis para pakalmahin siya. Sa tingin ko naman po, magugustuhan niyo ito. Ano kaya iyon? Dinala si Leonia sa isang malaking silid. Sa gitna nito, may nakatayong isang maliit at itim na pony. Mayroon itong nakakatawang laki ng pink at asul na ribbon sa leeg. Napatitig si Leonia, pati ang kaniyang pigtails ay tila tumayo. Dahil sa matinding inis. Bumuka ang kaniyang bibig at isang galit na sigaw ang umalingaunggaw sa bulwagan. Ano ba tong kalokohang to? Natigilan ng mga katulong, baka sa kanilang mukha ang gulat at paghanga. Ang munting senyorita, boses na boses niya ang Duke. Bulong nila sa isa't isa. Pinapanood lang sila ni Melis, na may bakas ng tuwa sa kanyang mga mata. Paanong ang dalawang taong hindi naman magkadugo ay pwedeng maging ganitong kapareho? Pumadyak si Leonia, at sinabing masyadong magarbo ang regalo. Pero ang boses ng bago niyang tatay ay pumutol sa kanyang pag-iinarte malamig at matatag na nagpapaalala sa kanyang magpasalamat kapag tumatanggap ng regalo. Pero syempre, may kapalit iyon. Palagi namang may kapalit. May hiling siya bilang ganti. Sabi niya, habang nagniningning ang kanyang mga mata, magpabebe ka man lang kahit isang beses sa isang araw. Iniabot niya ang kamay at dinuro si Leonia sa pagitan ng mga mata. Nalukot ang mukha ni Leonia sa pandidiri. Seryoso ba siya? Lumapit palalo ang Duke at bumulong ng mahina. Ano raw ang mangyayari kung hindi niya ito mapapalaki ng maayos? Hindi naman daw niya ito palalayasin dahil lang hindi ito sumunod, pangako niya. Isang direktang naisip ang pumasok sa utak ni Leonia. Manyakis ka po, no, mister? Maaaring hindi narinig ng Duke o sadyang binaliwala lang ang tahimik nitong bintang. Sa halip, hinawi niya ang buhok sa noo ng bata. Nakakagulat ang pagiging malambot ng kaniyang haplos. Kailan mo ba ako tatawaging tatay? Tanong niya. Nabigla si Leonia sa biglang pagbabago ng tono nito. Tumingala siya rito, namumula ang mga pisngi, at bumulong na susubukan niya. Ug. Kailangan niya pang mag-practice magpa-cute, isang bagay na nakakasuka para sa kaniya. Nang makitang nahihirapan siya, nagbigay ito ng pabuya. Kamay, sabi niya, habang iniaabot ang kaniyang palad. Isang maliit at makulay na supot ang lumitaw doon. Heto ang premyo mo. Deklara niya. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa kaniyang mga labi. Isang premyo sa bawat beses na magpapa-cute ang bata. Strawberry milk candy. Talagang kakaiba ang lalaking ito. Maya-maya, habang kasama si Melise, hindi na nakapagpigil ang kuryosidad ni Leonia. Ipinatawag po ba ako ng mister na yon? Tanong niya. Biglang nagbago ang aura ni Melise. Ang kaniyang mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Galit po ba kayo? Tanong nito. May mga bisita po, paliwanag niya. Masasamang tao sila. Bakit? Nanlaki ang mga mata ni Leonia. Baka sa boses ni Melis ang isang. Matinding galit para protektahan ang bata. Dahil sila ang mga taong nanakit sa inyo, aking munting senyorita. Mariing nagkuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang gilid. Nag-aalala siya, sobrang nag-aalala na baka ang muling pagkita sa kanila ay magbukas ng mga lumang sugat kung hindi na niya kaya, nangako siyang. Ibabalik niya agad si Leonia sa kanyang kwarto. Pero hindi umurong si Leonia, baka sa maliit niyang mukha ang isang matinding determinasyon. Tahimik ang buong mansyon, tila nilunod ng bumabagsak na snow ang bawat ingay. Sa loob ng main hall, nakatayo ang Duke kasama ang kanyang sekretarya.
na si Rupert, habang bumabalot sa kanya ang isang nakakapangilabot na katahimikan, at doon, nakaluhod sa malamig na sahig na marmol ang mga bisita. Ang dean at ang mga guro mula sa ampunan, nakagapos at takot na takot. Walang bakas ng anumang emosyon ang boses ng Duke. Habang hawak ang isang dokumento, tinanong niya si Rupert kung anong nangyari sa ampunan. Malamig at walang pakundangan ang naging sagot ng sekretarya. Nasunog po ito dahil sa isang aksidente, ulat niya. At sinabihan na nila ang mga otoridad na lahat ay namatay sa sunog. Isang kasinungalingan, syempre, pagpapatuloy niya, napuno ng pandidiri ang boses. Ang tanging mga dapat na namatay ay ang mga mismong nakaluhod sa harap nila, isang trahedya ito para sa mga bata. At para sa mabait nilang guro na si Miss Connie. Nangkit ang mga mata ng Duke, tila may dumaan na kung anong madilim sa kanyang paningin. Ganoon ba, bulong niya, na may halong panganib sa kanyang boses. Nailigtas sana natin sila kung dumating lang tayo ng mas maaga ng kaunti. Isang pulang aura ang nagsimulang magmingning sa paligid niya, biglang nag-apoy ang papel sa kanyang kamay, at dahil sa init ay napasigaw. Sa takot ang mga bilanggo. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay nagniningas sa pula, ay nakatitig sa mga kaawa-awang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na walang kapatawaran. Sakto namang umabot na sa sukdulan ang tensyon, nang umalingaunggaw ang isang maliit na boses mula sa hagdanan. Dumating na ang batang si Leonia. Buhat-buhat siya ni Melis, pero agad siyang nagpumiglas para maibaba. Pagkalapat ng kanyang mga paa sa sahig, mabilis siyang tumakbo gaya ng isang bala. Mabilis na gumalaw ang Duke at binuhat siya bago pa man siya makalayo. Masasaktan ka niyan, marahan niyang pagsaway. Bakit po? Ngumuso siya at idiniretsyong parang proud ang kanyang dibdib. Ako kaya ang pinakamagaling tumakas doon sa ampunan. Lumambot ang kanyang ekspresyon dahil sa isang malalim na lungkot. Sinabi niya sa bata na balang araw, ay matututunan din nito ang leksyon sa walang ingat na pagtakbo-takbo. Pero bakit po ba kailangang maging masyadong seryoso? Reklamo niya. Tumingin sa kanya ang Duke habang mahina ang boses. At saka, madalas ka ba talagang tumatakas mula sa ampunan na yon? Simple ang sagot niya, malupit, pero punong-puno ng kawalang malay. Opo, sabi niya, habang nakatingala sa kanya ng dilat na dilat ang mga mata, kasi lagi po nila akong sinusubukang paluin. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lumingon ang Duke sa mga lalaking nakagapos, at biglang naging kasing lamig ng kamatayan ang hangin. Nakita ni Leonia ang sekretarya, at agad na sumigla ang kanyang mood. Oh, si Mr. Secretary po pala. Yumuko si Rupert. Isang tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lady Leonia, masaya akong makita kayong muli. Panatag ang loob ko na makitang nasa mabuti kayong kalagayan. Maayos po ang kain at tulog ko, masigla niyang sabi, na proud sa sarili. Lalong lumapad ang ngiti ni Rupert. Sobra siyang napanatag ng marinig iyon. Pero ang sandali ng saya ay nabasag ng isang madulas at desperadong boses. Nia. Ang Dean, dilat na dilat ang mga mata sa isang nakakadiring pakunwaring ginhawa. Nia, kami ito, ang iyong mga guro. Sobra kaming nag-alala. Umiyak siya, nanginginig ang boses. Namiss kita. Walang ibang nag-isip sa'yo, nang higit pa sa ginawa ko. Tiningnan niya ang bata mula ulo hanggang paa, punong-puno ng pekeng emosyon ang boses. Diyos ko, lalo kang gumanda. Ako ito, ang iyong Dean. Nakakamangha ang kapal ng mukha ng lalaking ito. Sinabi pa niya na natatandaan niya ang araw ng pagdating ng bata, isang mainit na araw ng tag-init. At kung paanong siya raw ang nagbigay dito ng pangalang Nia. Isinubsob ni Leonia ang kanyang mukha sa balikat ng Duke habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Mas hinigpitan ng Duke ang pagyakap sa kanya. Hinahanap ka ng mga bisitang ito, bulong niya, na ang boses ay tila isang mahinang dagundong. Lumuhod siya at marahang ibinaba ang bata, pero mahigpit pa rin ang hawak sa balikat nito. Bilang tatay mo, tungkulin kong asikasuhin sila. Kaya dapat mo muna silang makaharap bago ko sila tulungang masanay dito. Ang kanyang mga salita ay isang nakatagong banta, isang pangako ng sakit. Tinitigan niya ang bata sa mga mata, tila may hinahanap doon. Bakit po? Bulong ni Leonia. Ang sagot niya ay isang nakakapangilabot na regalo ng kapangyarihan. Gusto ko lang makita kung may balak ka bang itira kahit isa man lang sa kanila. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Leonia. Ang takot at lungkot ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakapangilabot at malamig na katahimikan. Bakit ko sila kailangang patawarin? Sa isip niya. Punong-puno ng lason ang boses sa kanyang isipan. Ang mga baliw na hayop na ito, kung ano-anong kalokohan ang sinasabi. Nagliwanag ang kanyang mga mata ng kulay pula. Katulad ng galit ng kanyang ama, humakbang siya ng maliit pero sigurado pasulong, maligayang oras ng pagpapahirap. Kanta niya. Ang boses niya ay isang nakakatakot na kombinasyon ng tuwa ng isang bata at matinding poot. Itinuro niya ang kanyang maliit na daliri sa isa sa mga babae doon. Ang gurong ito, kinukurot niya ang braso ko araw-araw. Biglang nagbalik ang alaala, ang hapdi ng mga kuko sa kanyang balat. Inilipat niya ang kanyang daliri sa susunod na lalaki.
Ang lalaking ito, ipinagmamayabang niya ang pagpalo sa mga bata gamit ang sinturong balat. At sa isa pa, ang gurong ito, ginamit ang pondo ng ampunan para sa kanyang pangangaliwa. Sana ay inayos niyo ang buhay niyo. Mas naging maganda ang buhay, bulong niya, habang nanginginig ang boses sa tindi ng emosyon. Napaatras ang Dean na parang sinampal ng katotohanan. Lumapit siya ng husto sa kanya, ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha, habang may nakakatakot at napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Marami tayong pinagsamahan ng Dean, lalo na yung mga hindi malilimutan, malambing niyang sabi. Pero bigla ring nawala ang kanyang ngiti. Tinitigan niya ito inang matalim, humihingi ng sagot sa tanong na matagal na siyang minumulto. Bakit niyo ba kami kailangang saktan ng ganoon? Ang mga matatandang tulad mo, dapat pinoprotektahan niyo kami. Pero bakit ganyan kayo mamuhay? Lumayo siya at humarap sa Duke, hindi mo mababasa ang nasa isip niya. Pinanood lang ng tirano ang kanyang anak, habang ang sarili niyang mukha ay parang batong walang emosyon. Tapos, muli siyang humarap sa Dane. At saka, dumating ako sa ampunan noong taglagas, hindi noong tag-init, mariin niyang sabi, na tuluyang nagpabagsak sa nakakaawang kasinungalingan nito. May kasamang pandidiri, sinipa niya ito ng malakas diretso sa mukha. Tandaan mo man lang sana ang petsa. Humakbang si Rupert at naglabas ng isang magarbong kahon. Pinanood ito ng Duke, dahil nakuha nito ang kanyang interes. Isang regalo para sa ating mga bisita, pahayag ni Leonia na parang nasa gitna ng entablado. Ano kaya ang nasa loob nito? Naningkit ang mga mata ng Duke habang may isang salitang lumabas sa kanyang mga labi na parang isang masamang babala, isang requiem. Biglang lumapad ang nakakatakot at masayang ngiti sa mukha ni Leonia, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang kapangyarihan. Ito ay isang kanta para sa mga patay. Isang huling madugong pamamaalam para sa mga halimaw ng kanyang nakaraan. Sa harap niya, nakatayo ang malalaking pinto ng opisina ng Duke. Pero ang isip ni Rupert ay parang ipo-ipo. Paulit-ulit sa kanya ang mga salitang nagpabago sa lahat ng alam niya. Hindi sila tunay na magkadugo. Paano nangyari yon? Inayos niya ang kanyang malinis na uniforme, pero hindi nito kayang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Imposible ito. Ang batang yun ay may parehong matapang na espiritu, at yung hindi mapasunod na itim na buhok na gaya ng sa kanyang ina. Pero yung ugali niya, yung nakakaaliw pero malupit na ugali, purong bulioti talaga. Biglang nagbalikan ang mga alaala sa kanyang isipan. Yung tungkol sa maliit na batang kinatatakutan habang may hawak siyang bilanggo, at yung boses niyang puno ng awtoridad habang sinasabi sa lalaki na wala itong pupuntahan. Naalala niya noong nakatayo ang bata sa harap ng mga nakagapos na bully, habang ang kanyang mukha ay puno ng cute pero matinding galit habang sinisigawan silang mabulok na lang sa impyerno. Isang dahan-dahan at humahangang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha noon. Oo, isa siyang tunay na demon lord na nabubuo pa lang, pero kahit ang mga demonyo ay may pagkamalambing din. Naalala niya ang isang tahimik na sandali noong ipinapaliwanag niya ang konsepto ng hyperbole sa maliit na bata. Ang kanyang mga mata, na malaki at inosente, ay nakatingin sa kanya ng diretso, puno ng liwanag na kayang magpalambot kahit ng pinakamalamig na puso. Iyon ang araw ng ang Duke, ang dakilang tiranong si Fileo Boleotti, ay nag-alok sa kanya ng isang kumikinang na candy gamit ang sarili nitong kamay. Isang maliit na kilos na parabang kasing halaga ng isang koronasyon. Litong-lito si Leonia noon, tinatanong kung ano ba ang ginawa niyang cute. Tiningnan lang siya ng Duke, at ang dati nitong malamig na tingin ay naging mainit at malambing. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo nito, isang haplos na napakalambot na halos nakakagulat, at sinabing kumilos siya na parang isang tunay na buleoti. Isang maliit at totoong ngiti ang lumitaw sa mga labi ng Duke, at sa sandaling iyon, namula ang mga pisngi ni Leonia sa pinakamagandang kulay ng pink. Lalong lumapad ang ngiti ni Fileo, puno ng init na maraming taon nang hindi nakikita ng kahit sino. At pagkatapos, binuhat niya ang bata at niyakap ng napakahigpit. Habang yakap-yakap ang kanyang maliit na katawan sa kanyang dibdib, ibinulong niya na napakagaling nito. Ang mga katulong na nanonood sa tabi ay nagdaop ng kanilang mga kamay. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng kagalakan. Maging si Rupert mismo ay naramdaman ang pag-ilid ng luha sa kanyang mga mata, at agad itong pinunasan gamit ang isang panyo. Bago pa man may makapansin sa kanyang pagiging madamdamin. Tanging isa lang sa mga knight ang nakatayo doon, na tila litong-lito sa nangyayari. Nag-iisip kung siya ba ang kakaiba dahil hindi man lang siya naiyak. Habang nakayakap sa kanyang ama, muling bumalik ang pagiging malupit ni Leonia. Tumingin siya rito ng may malaki at seryosong mga mata, at binalaan ito na hindi niya pwedeng basta na lang patayin ang mga batang yon. Ngumisi ang Duke, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, at sumagot na hindi niya gagawin ang isang bagay na napakasayang. Nagliwanag ang mukha ni Leonia. Tama nga, kailangan nilang gamitin ang mga ito ng tama. Biglang nagdilim ang mukha ni Fileo. Ang kanyang boses ay mababa at delikado, habang tinatanong niya kung saan ito natutunan ang ganoong bagay. Sa ampunan ba yon? Pero si Leonia ay nawala na sa sarili niyang mga masamang plano. May naisip siya. Pwede silang itali at ihulog sa isang bangin. Nagtatatalon siya sa bisig nito,
habang ang kanyang mga kamay ay kung ano-ano ang iginagalaw, habang ipinapaliwanag kung paano sila tatalbog pabalik dahil sa hatak ng lubid. Taas at baba, ipinakita niya gamit ang kanyang maliliit na daliri hanggang sa isang iglap. Hahayaan na lang silang nakabitin hanggang sa maputol ang mga lubid. Isang tunay na makademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, purong kasamaan sa pinaka-cute nitong anyo. Tinakpan ni Fileo ang kanyang bibig, habang nangangatog ang kanyang mga balikat sa pinipigilang tawa. Napakatalino, pero napakasamang ideya. Sumang-ayon pa nga siya, at binanggit na may magandang bangin malapit sa mansyon. Pero nagdagdag si Leonia ng isang huling nakakapangilabot na kondisyon. Huwag mo silang masyadong bugbugin, kailangan nilang manatiling malakas para sa mas marami pang pahirap. Tinapos niya ang usapan sa pamamagitan ng Pinky Promise, at nagbanta pa na sasampalin ito kapag binalasubas ang kanyang pangako. Pinanood ni Rupert ang buong pag-uusap. Parang humiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan sa sobrang takot. Pinisil niya ang pagitan ng kanyang mga mata dahil nagsisimula ng sumakit ang kanyang ulo. Ang batang ito ay kamukhang-kamukha ng kanyang ina, si Lady Regina. Ang parehong nag-aapoy na espiritu ay nagniningning sa kanyang mga mata. Naalala niya ang babaeng dating bukang bibig sa buong Hilaga. Pero ngayon, patay na si Lady Regina, o iyon man lang ang iniisip nila. Ang kwentong ito ay isang trahedyang alam ng lahat sa buong teritoryo. Isang araw, sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan, tumakas si Lady Regina. Tumakbo siya sa gitna ng unos, litaw na litaw ang kaniyang dilaw na damit sa gitna ng dilim. Tumakbo siya patungo sa kalayaan, patungo sa lalaking mahal niya. Isang ngiti ng wagas na kagalakang may kasamang luha ang nasa kaniyang mukha nang magtagpo ang kanilang mga kamay. Sabay silang nakatakas, habang humaharurot ang kanilang karwahe. Sa gilid ng isang bangin na madulas dahil sa ulan. At doon na nangyari ang sakuna. Nahulog ang karwahe sa nagngangalit na ilog sa ibaba. At nilamon ng bagyo. Garalgal ang boses ni Rupert habang isinasalaysay ang kwento sa punong katulong. Sinabi niya kung paano niya mismong iniimbestigahan ang mga labi ng karwahe na inanod na pala ng malayo sa agos. Nakikinig lang ang katulong at hindi mo mababasa ang kaniyang ekspresyon. Naninigas ang kaniyang tindig pero bigla siyang nag-alinlangan, tila may isang salitang nakabitin sa hangin. Isiniwalat niya na ang bangkay ay hinding-hindi kailanman nahanap. Nanlaki ang mga mata ni Rupert sa gulat. Isang binhi ng pag-asa na tila imposible at nakakabaliw ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Paano kung nakatakas sila? Paano kung nakaligtas sila sa aksidente at tuluyan ng lumayo sa teritoryo ng mga Bollard? Sa kabilang dako naman sa loob ng mansyon, may singaw na nagmumula sa isang marangyang paliguan. Pumapatak ang tubig mula sa isang gintong gripo. Habang sumasandal si Filio, malalim ang iniisip. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang sinabi ng punong katulong kanina. Tiningnan siya nito ng diretsyo, matatag ang tingin, at sinabi sa kanya na ang bata ay hindi isang alagang hayop. Napabuntong hininga siya, habang hinahawi ng basang kamay ang kanyang itim na buhok. Ang alaga ay hayop, sabi nito. Isang insulto pa nga sa mga hayop. Umahon siya mula sa tubig at kumuha ng tuwalya, pero hindi lang ang mga salita nito ang bumabagabag sa kanya. Si Leonia iyon. Paano nalaman ng isang 7 taong gulang na bata ang salitang requiem? Naalala niya ang matalas. Naisipan nito habang binubuo ang mga detalye ng nangyaring pangungurakot. Isa itong salita na kahit ang mga anak ng Maharlika na kasing edad niya ay hindi alam. Ipinadala siya sa maduming ampunan na iyon noong 5 pa lang siya. Paano niya kaya iyon natutunan doon? Nanliit ang kanyang mga mata, isang nakakaalarmang kaisipan ang pumasok sa isip niya, o baka naman. Henyo siya. Isinuot niya ang kanyang robe habang nakakunot ang noo. May kumatok sa pinto at pumasok si Rupert. Matalas at bakas ang inis sa boses ni Filio nang tanungin niya kung pinayagan ba niya itong pumasok. Hindi natinag si Rupert at iginiit na may mahalaga siyang kailangang iulat. Hindi siya pinansin ni Filio at naupo lang sa hapag na puno ng pagkain. Nagsalin siya ng inumin, isang eksenang puno ng pagmamayabang at nang uuyam na sinabihan si Rupert na siya naman daw ang gumagawa ng lahat ng trabaho nito. Isang madilim na aura ang nagsimulang lumabas kay Rupert, namimilipit ang mukha sa galit at nakakuyom ang mga palad sa kanyang gilid. Pinilit niyang maging kalmado, humingi ng paumanhin sa pang-iistorbo, pero muling idiniin ang kahalagahan nito. Uminom lang si Filio, walang pakialam, at mukhang bored na bored sa kausap. Biglang may narinig na mahinang katok na umalinganggaw sa silid, kasunod ang matamis na boses ni Leonia, na nagtatanong kung nandoon ba si Mr. Sumilip siya sa loob, at sinabi ng katulong na naliligo pa ang Duke. Tumango si Leonia, at nagpa siyang maghihintay na lang. Tinanong naman ng katulong kung natatakot ba si Leonia sa Duke, ang pinakamalakas na lalaki sa Hilaga, pero nalilito lang si Leonia. Bakit daw ba napakabait ni Mr. sa kanya? Ngumiti ng tipid ang katulong, at ipinaliwanag na dahil ito sa sobrang pagpapahalaga sa kanya ng kanyang kamahalan. Habang nakikinig sa kabilang panig ng pinto, isang maliit at kontentong ngisi ang sumilay sa mga labi ni Filio.
Pero biglang narinig uli ang nag-aalalang boses ni Leonia. Paano raw kung tumandang binata si Mr. dahil sa kanya? Sa totoo lang, mainit ang ulo niya at hindi siya mabait. Ang biglaang hirit na yon ay nagdulot ng gulat sa buong silid, dahilan para matigilan sina Filio at Rupert. Nagsimulang manginig si Rupert, pilit na pinipigilan ang tawa, habang si Leonia ay patuloy na inisa-isa ang mga kapintasan ng bago niyang ama. Yun na ang dulo ng pasensya niya. Biglang binuksan ni Filio ang pinto ng malakas. Lantad na lantad ang kanyang matikas na katawan, habang wala itong suot na pangitaas. Napasigaw sa gulat si Leonia at ang katulong. Itin. Ramdam ang matinding tensyon at awkwardness sa paligid. Namumula si Rupert, na uta-utal ang maid, habang nakatulala lang si Leonia sa kanila. Dahil sa nakakaeskandalong tagpo sa harap niya, napabuntong hininga na lang si Filio at sinenyasan silang pumasok. Agad namang lumapit si Leonia sa kanya at pilit na ipinaliwanag sa maid na hindi iyon ang iniisip niya. Mukhang naaliw naman si Filio sa sitwasyon habang tinatanong kung mukha ba talaga siyang ganoong klaseng lalaki. Agad siyang binara ni Leonia at sinabing mali siya, sabay hirit na hindi naman kasalanan ang magkagusto sa parehong bagay. Napangisi na lang si Filio at bahagyang nag-flex, sabay tanong kung sa tingin ba talaga niya ay mababawasan ang kasikatan niya dahil lang may anak na siya. Nakapako ang mga mata ni Leonia sa hubog ng kanyang mga abs, at umiling-iling siya ng sobrang bilis na halos lumabo na ang paningin niya. Sinabi niya rito na dapat itong makatagpo ng mabuting tao, pero wag lang muna ngayon. Napatawa ng mahina si Filio, at sinabing wala naman talaga siyang interes sa kahit na sino. Binuhat niya ang bata, habang nagtataka kung bakit ba naman. Sa dinami-rami ng tao, sa isang 7 taong gulang pa siya nakikipag-usap ng ganito. Habang inaabot niya ang kanyang robe, biglang sinundot ng maliit na daliri ni Leia ang hubad niyang balat. Sa dibdib mismo. Bakit po? Tanong niya, habang kumikinang ang mga mata sa kuryosidad. Nawalan ng sasabihin si Fileo. Mabilis niyang isinuot ang robe. Habang nagtatanong si Leonia kung bakit kailangan pa nitong magbihis ng husto ngayon. Nagpakawala siya ng isang mahaba at madamdaming buntong hininga. Hay, pagod na ako, sabi niya. Ang reklamo niya. Hinaharas na ako ng sarili kong anak. Humagikdik lang si Leonia at humingi ng paumanhin, sabay hirit pa ng isa. Pasilip muna tayo. Talagang iniba ni Filio ang usapan at tinanong kung bakit siya pumunta roon. Kuminang ang mga mata ni Leonia nang maalala ang kaniyang misyon. Buong pagmamalaki niyang ipinakita ang isang maliit at kumikinang na supot. Ipinaliwanag niya na nag-bake siya ng cookies kasama ang chef. Dahil sa tingin niya ay pagod ito pagkatapos magtrabaho sa dungeon, at gusto niyang gumanti sa binigay nitong candy sa kanya. Pero biglang lumamig ang mukha ni Filio. Tinanong niya kung pera ba niya ang ginamit sa pag-bake, bakas ang hindi pagsang-ayon sa kanyang boses. Biglang nalungkot si Leonia at nagpout sa galit, sabay bawi na ibalik na lang ang cookies kung hindi naman pala niya kakainin. Sa isang iglap, mabilis na hinablot ni Filio ang mga cookies mula sa kanya. Sinong nagsabing hindi ko kakainin to? Sagot niya. Suminghal ang bata at ipinaliwanag na binigyan niya ito ng regalo dahil maaawa siya kung wala itong pera. Kaya ngayon, ang pera ko ay sayo na, deklara niya. Agad na natunaw ang seryosong mukha ni Filio. Ngumiti ng malapad si Leonia, singkit ang mga mata, habang inaamin na nagbibiro lang siya. Habang nakatayo sa gilid, pinapanood sila ni Rupert, tila isang nakalimutang third wheel sa kanilang madamdamin pero magulong mundo. Talaga bang kinalimutan na nila na nandito ako? Isip niya, pakiramdam niya ay invisible siya. Maya-maya, masayang nagtatatalon si Leonia palabas ng silid, tapos na ang kaniyang misyon. Naiwang nakatayo si Filio, nakatingin sa supot ng cookies ng may pagmamahal. Sa wakas, binalaling niya ang tingin kay Rupert. Nandito ka pa pala? Sabi niya na parang. Ngayon lang siya napansin. Gaya ng inaasahan, kinalimutan niyo na ako. Isang cookie lang ang isinubo ni Filio sa kanyang bibig at minuya ito ng mabuti. Napabuntong hininga si Rupert, ubos na ang pasensya. Senyas ni Filio na magsalita na siya. Sa paghinga, nang malalim, sa wakas ay ibinalita ni Rupert ang kaniyang pakay. Tungkol po ito kay Lady Leonia. Ang katahimikan ng malaking kwarto ay bumalot kay Leonia habang lalong nagbubunot ng kumot. Nagustuhan niya siguro yung cookies, di ba? Isip niya habang may maliit na ngiti sa kaniyang mga labi. Malambot ang boses ng katulong, mainit at panatag. Opo. Siyempre naman. Ikaw po kaya ang gumawa niyan. Maingat niyang inayos ang kumot sa bata, ang kaniyang haplos ay puno ng pagkalinga. Ang galing niyo po kanina, bulong niya, na nagpabusog sa puso ni Leonia sa labis na pagmamalaki. Talaga? Siyempre po. Mabait ang ngiti ng katulong, habang inilalagay ang isang dekoradong bagay sa bedside table. Ngayon, matulog na. Po kayo. Kung may kailangan kayo, kalungkin niyo lang ang kampana. Tinitigan ni Leonia ang bagay, nakatagilig ang ulo sa pagkalito. Nagkaroon ng question mark sa isip niya. Isa itong magic bell, paliwanag ng katulong, puno ng pagkamangha ang boses. Lahat ng katulong ay makakarinig niyan.
Itinuro niya ang isang manipis na pulseras sa sarili niyang pulso. Nakikita niyo po ba ang pulseras na ito? Naririnig ko ang kampana sa pamamagitan nito. Astig naman, isip ni Leonia, dila ang mga mata sa gulat. Medyo mahal yan, dagdag ng katulong sabay kindat bago umalis. Magandang gabi po. Tumahimik uli ang kwarto, ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa malalaking bintana at gumuguhit ng pilak na pattern sa sahig. Nakahiga si Leonia sa dambuhalang kama, ang mga mata ay nakapako sa kumikinang na gintong kampana sa kanyang tabi. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, tila isang mabilis na alaala mula sa panahon bago. Ang buhay na ito, nakamasid ang mga katulong, at iniisip ng isa sa kanila na kung hindi lang alam ng iba, iisipin nilang isa itong pagpupulong. Para sa isang kudeta. Malinaw ang misyon. Kailangan nilang pasayahin si Leonia. Ito ang kaniyang kauna-unahang pagdiriwang ng kaarawan sa Voriote. At sa araw na iyon, dapat mas masaya si Leonia kaysa sa kahit sino. Hindi, itinuwid ng Duke ang kaniyang sarili. Gusto niyang maging masaya ang bata sa bawat araw. Ang kanilang masayang tugtog ay umaalingaw-ngaw sa malamig at manyebeng hangin, at naalala niya. Ang kaniyang sarili, isang malungkot at kinalimutang figura na nakatayo sa karamihan, pinapanood sila mula sa malayo. Isang multo mula sa ibang buhay, isang buhay na kumikirot pa rin sa kaniyang mga buto hanggang ngayon. Samantala, sa opisina ng Duke, mabigat ang tensyon sa hangin. Hinilot ni Filio. Ang kaniyang sentido, nauubos na ang pasensya habang nakatitig sa kaniyang aide na si Louis. Hindi ba tapos na tayo? Rito? Tanong niya, matalas ang boses. Pero nanindigan si Louis, maputla ang mukha pero determinado. Naniniwala po ako na dapat pa natin itong imbestigahan, giit niya. Iwinagayway ni Filio ang kaniyang kamay bilang pagbalewala. Hindi na kailangan, paalala niya kay Louis tungkol sa pangako ni Leonia. Ang kaniyang buhay mismo ang nakataya. Ano pa ang dapat pag-usapan? Pero nagpatuloy si Louis, ang boses ay puno ng desperadong paninindigan. Naniniwala po ako. Naniniwala ako na posibleng may koneksyon si Lady Leonia at Lady Regina, ang pangalan ay naiiwan. Sa hangin, isang multo mula sa nakaraan. Nagpigil ng hininga si Louis, pinagmamasdan ang matigas na ekspresyon ng Duke. Ang sagot ni Filio ay malamig. At pinal, patay na si Regina. Hindi kumurap ang mga mata ni Louis. Pero hindi po natin nahanap ang kaniyang katawan. Paano kung nakatakas sila ng kaniyang mahal mula sa aksidente? Kung ang anak nila ay si Lady Leonia, kailangan nating itama ang mga tsismis na siya ay isang anak sa labas. Nanahimik. Si Filio, ang kaniyang mga daliri ay tila nagpapatugtog ng hindi mapakaling ritmo sa braso ng kaniyang upuan. Sa totoo lang, pag-amin niya, mahina ang boses. Iniisip ko rin na imbestigahan ang nakaraan ni Leonia. Isang kislap ng pag-asa ang sumiklab sa dibdib ni Louis, pero ang mga susunod na salita ni Filio ay agad itong pinatay. Sumandal siya ng bahagya, ang mga mata ay parang mga piraso ng yelo. Tapos, paano kung gawin nga natin? Ano ngayon? Sasabihin mo ba sa kaniya na ito ang mga magulang mo, pero patay na sila ngayon? At paano kung anak nga siya ni Regina? Iyon ay, hindi maganda ang ganyang klaseng background para kay Leonia. Siya ang anak ng isang babaeng tumakas kasama ang lalaking. Hindi sinang-ayunan ng pamilya, pangungutya niya habang may malupit na ngisi sa kanyang mga labi. O baka naman siya ang anak sa labas ng pinakamakapangyarihang tao sa Hilaga, si Duke Voriotti. Sa dalawang titulong iyon, sa tingin ko ay mas matimbang ang huli. Biglang nanlumo si Lucius. Nagkamali siya. Akala niya ay naging matalino siya, pero mas mabilis pala ang Duke sa kanya ng isang hakbang. Ano po? Utal niyang tanong, litong-lito. Anak ni Regina, bulong ni Filio habang nakapatong ang baba sa kanyang kamay.